Guys, ayan, so long time no see. Char. So ayan, ako ulit si Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa, eto na, sasabihin ko na po sa inyo kung ano yung agency ko dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So ayan, pasensya na kayo, ang tagal kong hindi nakapag-vlog no, kasi work from home yung aking mga amo. So, may kasama ako sa bahay. Alam niyo naman guys, pag nagba-vlog lang naman ako is pag mag-isa ako. Nagkataon lang na lumabas sila ngayon. So, yung mga alaga ko may pasok. Yung amo kong lalaki may trabaho. Yung amo kong babae lumabas saglit. Tapos yung lola, ganun din lumabas din. So, ako, sumabilisan lang tayo guys ha. So, yun, na-miss ko kayo. Pasensya na kayo kung medyo matagal ako bago nakapag-vlog ulit. Kasi alam niyo naman sitwasyon ng may amo, hindi natin yung hawak talaga yung oras kung kailan ng free. Although may mga free time ako, kaso nakakaya kasi mag-video or mag-ganito, magsalita-salita ako, nandito sila, syempre, diba? So, kasi nandito ako para magtrabaho, hindi para magganto. So, yun, kaya lang, gusto ko rin kayo mabigyan din ng mga info or mga idea or yung mga inspiring na gusto mag-apply rin dito sa Singapore. So, yun. Guys, kasi paulit-ulit na lang kasi ako nakaka-receive ng comments at saka message about dun sa agency kung pwede ko daw silang i-refer o kayo na gusto kung pwede daw nilang makuha yung agency ko dito sa Singapore. Guys, bago kayo mag-inquire dun sa agency ko dito sa Singapore, may video ako dyan, yung number 47, kung bakit, yung reason kung bakit hindi ko nire-refer yung agency ko dito sa Singapore, para magkaroon muna kayo ng idea, kasi yan is based on my experience, at para kung kaya nyo naman or okay naman sa inyo din, edi ko mag-apply kayo, mag-inquire kayo, mag-download muna kayo ng WhatsApp. Kasi via WhatsApp po ang communication dito. So yun, ito ay direct hired. Kasi direct hired kasi dito kayo sa Singapore mag-a-apply. Hindi na kayo dadaan ng agency sa Pinas para mag-apply. Kasi meron din namang dadaan kayo ng agency. Doon kayo mag-a-apply sa kanila. Tapos yung agency ng Pinas, ipapasa kayo sa agency dito sa Singapore or sila mismo maghahanap ng employer nyo dito sa Singapore. So yun, pero yung direct hired naman is yung katulad dun sa akin is dito kayo sa agency ng Singapore, kumbaga sila yung maghahanap ng employer mo at sila pag na-confirm ka, tsaka pa lang nila ipapatrading or ipapasa sa tie-up agency nila sa Pilipinas. So yun. Bali guys, yung agency ko po dito sa Singapore is medyo mas mataas ang deduction namin kumpara sa ibang mga agency, which is kung makukumpara mo talaga guys is medyo mataas siya, pero okay lang din kasi ganun talaga sa simula, lalabas at hindi tayo maglalabas ng pera, wala kayong lalabas ng pera, sagot ng agency, pero mataas yung salary deduction nila, nasa 3 months and a half to 4 months, depende kung magkano yung magagastos nila sa atin, sa Pinas. Pag nagkaroon kayo ng problema, katulad sa medical na mapending kayo, pangalawang medical kayo, kasi nga syempre sagot nila yun, yung medical, tapos pag medyo mas matagal kayo mag-process ng mga papers nyo, so yun, yung time kasi na yung oras nila dito is mahalaga, so yun, kaya medyo depende yung magagastos nila sa atin. So sasabihin ko lang kayo, kung meron kayong mas alam na medyo mas mababa ang salary deduction, mas okay. Pero kung wala talaga kayo guys na mahanapan na agency dito sa Singapore, wala kayong kakilala, wala kayong okay, sige po, i-refer ko na, ibibigay ko na yung agency ko. Pero guys ha, huwag nyo akong sisisihin or huwag nyo i-blame sa akin kung hindi man maging maayos o maganda yung inyong maging dito sa Singapore, kasi kanya-kanya tayo ng tawag dito, swerte sa buhay or luck. Pero kung ako nga kinaya ko naman din, bakit kayo hindi? O diba? So yun, kaya good luck sa atin. Sayang lang kasi nung time ko kasi is may Pilipina na staff doon. So doon sana maganda mag-inquire sa kanya kasi mas ma-open nyo kasi yung mga gusto nyo itanong. Ito kasing i-refer ko sa inyo, si Ma'am Wendy Lynn, ayan, so ilalagay ko dyan guys yung kanyang WhatsApp number. Pwede kayong mag-contact sa kanya para
mag-inquire kayo sa kanya, tapos mag-apply kayo sa kanya. Ano yan, legit yan kasi yan yung agency ko dito guys sa Singapore. So, ano naman yan, mabilis naman siya mag-reply. Pagka hindi siya mabilis mag-reply, ibig sabihin medyo busy yan. So, bigyan nyo lang ng time at asikasuhin din naman kayo kasi syempre lahat naman ng mga agency guys is gusto ng mga aplikante. So, kaya, inquire kayo guys. Doon sa may mga 40 plus din, hindi ko pa na-inquire talaga si Ma'am Wendelin. So, kayo na lang po mag-inquire. Ano po? So, yun. Kaya, ayan. So, binigay ko na sa inyo guys. Yung aking agency guys dito sa Singapore is Sinarmas Agency ang name niya. At saka, yun. Panoorin yung videos ko nung number 47 na videos ko dyan. Kung medyo nahihirapan kayo maghanap ng videos ko na sabi ko bakit hindi ko rin nire-refer yung agency ko dito sa Singapore. Yung number 47 i-search nyo kasi may mga numbering ako dyan para mas mabilis ninyong makita ko yung mga gusto nyong hanapin ng mga videos ko. So yung number 47 panoorin nyo muna bago kayo mag-message kay Ma'am Wendelin during my time kasi syempre guys times goes by, nagbabago po ang mga requirements nila, nagbabago po ang mga patakaran nila kasi depende po syempre katulad ng salary yan noon way back 2018 kasi ako nag-apply pero nung nag-work ako dito 2019 is 580 ang minimum nila, ngayon is nasa 600 na po ata. So yun, kumbaga nagbabago-bago. So way back nung during my time is na mekos-mekos lang yung aking biodata. So yun, wala ko talaga akong experience sa mga pag-aalaga or lalo sa newborn. So yun. So ngayon, kung wala din kayo ma-experience, kung may mga ate kayo na kayo nag-alaga ng mga anak, kung newborn ang pipiliin nyo guys, tatlo yung parang main na work nyo dito ha. Yung house chores, normal yun. Pwede kayo sa newborn ma-assign, sa kids or sa elderly, yung may mga alagang pets, normal din yun dito. So yun, wag kayong magtaka pagka ganun. Bago kayo mag-apply, mamili muna kayo alin ba yung gusto nyo dito sa tatlong to. Kasi hindi ko kayo pwedeng sabihin na mag-newborn ka o mag-kids ka or mag-ano ka sa matatanda kasi depende po sa ating kakayanan at depende sa ating husay kung saan tayo. Katulad ko, hindi ako marunong magluto. Yung iba marunong magluto, so mas gusto nila yung naka-assign sa mga cooking, ganyan. So yun, kaya kayo na lang kung anong preferred nyo na work. Basta mag-ano kayo dun sa tatlong, ano na yun, newborn, kids, or elderly. So yun, pagpilian nyo at pag-isipan nyo mabuti. Tapos yung ilalagay nyo sa biodata nyo guys is imekos-mekos nyo na lang. Ayun, huwag nyo na lang, atin-atin na lang to. So yun, kung wala kayong mga experience, kung nag-alaga kayo, kung mag-newborn kayo, kung nag-alaga kayo ng pamangkin, at basta kaya yung pangatawanan, so ang gawin nyo na lang na parang employer nyo is yung ate nyo. Ngayon, kung nag-alaga naman kayo ng pamangkin na kids na, nag-attend kayo sa school, na ganun, kung tingin nyo naman, nagawa nyo yun, so gawin nyo na lang employer nyo, gawin nyo experience nyo yung ganun. Kung nag-alaga naman kayo ng lola, kung naging bedridden siya, na hospital siya, or basta may kasama kayong lola sa bahay na tingin nyo kaya nyo alagaan, tingin nyo or naalagaan nyo talaga, yun na lang din yung kung wala kayong talagang formal na experience, yun na lang guys, gawin nyo. Basta ang kailangan po is dun sa tatlong yun, kung alin man yung mapipili nyo, dapat ilagay nyo sa biodata nyo na may experience kayo doon. Bakit po? Kasi po marami pong kakompetensya kayo na mga lalo may mga ex-abroad na gusto nila mag-apply din dito sa Singapore. So yun, kaya ako sa inyo, mas maganda pa rin talaga na meron kayong experience na ilagay. Hindi naman yan sila kukuha ng certificate of employment, yung ganun. Wala naman, walang ganun. Basta kaya nyo guys pangatawanan. Kung hindi nyo kaya, wag na kayo mag-abroad. Kasi may stress kayo, may hirapan kayo. Pero kung kaya nyo, malakas ang loob nyo, gawan nyo na lang ng paraan. At least kahit 2 years of experience dapat. Kasi way back nung sa akin dati, hindi sila mahigpit. Kasi siyempre, siguro ngayon dahil marami ng kompetensya or nagbabago din naman talaga kasi guys yung mga ano ngayon. So, mga pangangailangan. So, yun. Kaya, kung ako sa inyo, kung mag-a-apply kayo, mas maganda mailagay kayo ng experience. Kung hindi man siya ganun ka-formal, basta naranasan nyo, naging experience nyo, at saka kung kaya nyo pangatawan, i-go nyo guys, para lang makapunta kayo dito sa Singapore. Kasi ganun lang yun naman talaga kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, yun. Kaya, huwag nyo guys, isang tabi yung pag-ano dito sa Singapore. Kasi hindi naman mahigpit dito guys. Hindi naman sobrang kwad.
sobrang ang tawag dito, pagdating sa mga requirements nila. So yun lang. Sana nakatulong. Bye-bye.